يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام. Una sa lahat po ay idalangin namin idalangin po namin sa Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala naway pagkalooban niya ang maikling oras natin na kung saan tayo po ay mag-uusap ng maraming kabutihan. Kung ano man ang aming maipapayo, kung ano man ang aming maibibigay na advice, ito ay dahil po sa aming naunawaan na napakahalagang bagay. Bawat isa ay nagsusumikap sa kanyang mga gawain. Wala siyang layunin maliban lang sa ito ay magiging dahilan upang maipagkaloob niya sa kanyang sarili ang kanyang totoong kabutihan, totoong tagumpay. Kaya hindi magkakaparehas ang mga tao sa anuman dinaanan o tinahak na daanan papunta sa tinatawag na kapayapaan, tinatawag na totoong tagumpay ng sarili. Ilan lang sa atin na kanyang natagpuan ang tamang landas o tamang daanan papunta sa kabutihan, totoong kabutihan ng ating mga sarili. Kung ating pagpakinggan ay kung ano man ang iniobligado ng Panginoon sa atin, ay doon po tayo makakapulot ng aral at mauunawaan na pamamaraan ng kabutihan o daanan ng para sa kabutihan ng ating sarili at tagumpay ng ating mga sarili. So, inoobligado po ng Panginoon sa atin na ipanalangin natin sa Kanya ang tayo po ay gabayan niya sa matuwid na landas. Ito ay hindi lang isang bisis niyang inoobligado, kundi aabot pa ito ng 17 times. Dahil sa isa sa inobligado o inobligado sa mga Muslim araw-araw ay ang pagdarasal sa 5 bisis sa isang araw. So, bawat raka'a ng pagdarasal sa mga pagdarasal na ito ay talagang inoobligado bigkasin yung Suratul Fatiha. Ang Suratul Fatiha na ito ay napapaloob po dito ang panalangin. Ang Suratul Fatiha, ito po ay napapaloob dito ang panalangin, yung pagbibigkas ng Ihdinas Sirata al-Mustaqim. Sa madaling kahulugan, ay gabayan mo kami sa matuwid na landas. Ito ay umaabot ng 17 times na inuobligado sa atin ng Panginoon. Ito po ay nakapagbigay ng kahulugan, ang pinakamahalagang nararapat pagsumikapan ng bawat isa sa atin ay paano po siya magabayan. Lalo na ang ating mga puso, dahil po sa pagkakaalam, pagkakaunawa na ang puso, ito ang matatawag ng leader ng bawat bahagi ng ating katawan. Kapag ang puso ito ay maayos, maayos na kalagayan, bawat bahagi ng ating katawan ito ay lahat ay magiging maayos. Kung ang puso naman natin ito ay hindi maayos ang kanyang kalagayan, ganun din ang bawat bahagi ng ating katawan ay hindi magiging maayos. Kaya nararapat na pagsumikapan po natin at maipagkaloob natin sa ating puso ano ang kanyang kakailanganin.
Ano po ang kaniyang kakailanganin? Walang kakailanganin ng ating mga puso maliban lang sa siya po ay magabayan sa pamamaraan o pamamagitan na malaman niya kung sino talaga ang nararapat magiging Panginoon, kung sino talaga ang nararapat sambahin. Ito lang ang unang hakbang, ito ang unang hakbang sa paghahanap sa tamang kabutihan ng ating mga sarili. Maunawaan po natin kung sino talaga ang nararapat maging Panginoon. Maunawaan po natin kung sino talaga ang nararapat sambahin. Ang nararapat magiging Panginoon at nararapat sambahin ay hinahanapan ng mga katangian. Hindi po tayo basta mag-decision o magbigay ng hatol sa isang bagay na siya ang nararapat magiging Panginoon, siya ang nararapat sambahin, maliban lang kung nahanap natin sa Kanya ang mga katangian. So isa po sa mga katangian na hinahanap natin sa sino man ang nararapat magiging Panginoon, sino man ang nararapat sambahin, ay yung walang pangangailangan. Isa sa mga katangian sa sino man nararapat magiging Panginoon ay siya yung Panginoon na walang katambal. Ibig sabihin na walang katambal ay nag-iisang Panginoon, walang katambal, walang kaagaw. Dahil sa kung ang Panginoon ay dalawa o tatlo o di kaya damihan po natin, magkakagulo po tayo. Nararapat magiging Panginoon ay ang Panginoon na nag-iisa. Ang Panginoon na nag-iisa, walang katambal. Kung pakinggan natin ang sinabi ng Panginoon sa kanyang pagtatangi sa sarili, ay isa sa kanyang ibinigay na katangian sa kanyang sarili, ay siya ay walang katambal. Katulad ng kanyang sinabi, Qul huwallahu ahad, sabihin mo o Propeta Muhammad, sa madaling kahulugan, sabihin mo o Propeta Muhammad, siya ang Allah, ang nag-iisa, lam yalid wa lam yulad, hindi ipinanganak at hindi nanganak, hindi nagkaanak. Lam yalid, hindi nagkaanak, walam yulad at hindi ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad at wala siyang katambal. So ito ang kabilang sa mga mahalagang katangian na ibinigay ng Panginoon na katangian sa kanyang sarili, walang katambal. Dahil sa ang Panginoon na walang katambal ay siya po ay nasa kanya po yung napakaraming mga magagandang katangian o matataas na katangian. Kabilang po doon yung walang pangangailangan. Sa lahat ng mga sinasabi na siya po ay nararapat magiging Panginoon, kapag tiniyak po natin, ay maunawaan po natin na sila ay hindi nararapat magiging Panginoon. Katulad ng pagsasabi na si Jesus ay siya ang nararapat magiging Panginoon. Kapag pinag-aralan po natin o tiniyak po natin, malalaman po natin na siya ay hindi nararapat magiging Panginoon dahil sa mayroon siyang katangian na ito ay salungat sa sino mang nararapat magiging Panginoon. Katulad ng kanyang sinabi sa lingwaheng Hebro, sinabi niya, ili-ili lima sabaktani, o aking Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? So ito ay nangangahulugan na si Jesus mismo ay nangangailangan ng tulong. Kung ang Panginoon ay nangangailangan ng tulong, siya ay hindi nararapat magiging Panginoon. So isa ito sa natagpuan na katangian ni Jesus na ito ay nakapagbigay ng kahulugan na siya ay hindi nararapat magiging Panginoon. So, kung ating itatanong,
sino ang nararapat magiging Panginoon? At sino ang nararapat sambahin? Napakalinaw ang kasagutan tungkol sa katanungan na ito. Wala pong maisasagot maliban lang sa ang nararapat magiging Panginoon at nararapat sambahin. Siya yung Panginoon na kinikilala na lahat ng mga linikha. Siya yung Panginoon na sinasabi ng lahat ng mga linikha na siya ang nararapat magiging Panginoon. Kahit man hindi natin naririnig ang kanilang pagsasalita, pero sa kanilang kalagayan, sila po ay parang nagsasalita na ang nararapat magiging Panginoon ay ganito. So sino yun? Siya yung Panginoon na kinikilala ng lahat ng mga linikha, lahat ng mga anghel, lahat ng mga sugo. Kasama po dito si Propeta Jesus. Mula kay Propeta Noah hanggang kay Propeta Solomon, Propeta Yusuf, Propeta David, Propeta Moses, Propeta Jesus, hanggang sa kahuli-huling sugo na si Propeta Muhammad, lahat po sila naniniwala na ang nararapat magiging Panginoon ay ang Allah, na siya ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha. So ngayon, kung ating paniniwalaan na ang Panginoon, ang Allah, siya ang nararapat magiging Panginoon, siya ang nararapat sambahin, ano ang kanyang layunin? Ang nararapat po sa atin alamin ay ano po ang kanyang layunin sa kanyang paglikha sa atin. Kapag nalaman natin ang kanyang layunin sa kanyang paglikha sa atin, yun ang dapat natin isuko ang ating mga sarili sa kanyang kagustuhan. Dahil sa ang Panginoon, mayroon siyang layunin sa kanyang paglikha sa atin. Ito ay nabanggit sa kahuling-huling banal na kasulatan na sinabi ng Panginoon, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha ang mga engkanto at saka mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung sinabi ng Panginoon na maliban lang sa ako ay kanilang sambahin, iyon ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Iyon ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Kaya ang taong nais niya maipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang totoong tagumpay, totoong kabutihan, wala siyang nararapat tahakin na daanan papunta sa totoong kabutihan na ito maliban lang sa iyong tinatawag na pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Isuko po natin ang ating mga sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Isuko po natin ang ating mga sarili sa mga gawain na kinalulugdan ng Panginoon para sa atin sa napakaikling oras natin dito sa mundong ibabaw. Walang kinalulugdan ng Panginoon na pamamaraan ng ating buhay maliban lang sa pamamaraan sa Islam. Sa kanyang sinabi, "Wa raditu lakumul islama dina," at aking kinalugdan na pamamaraan para sa inyo ay ang pamamaraan sa Islam. Lahat ng mga pamamaraan na pinag-iisipan ng mga tao na ito po ay salungat sa kagustuhan ng Panginoon, ito po ay sumasalungat sa pamamaraan sa Islam, ito po ay masasabi natin na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Ang hanapin po natin, ang nararapat po natin hanapin, ano po ang pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw na ito ay kinalulugdan ng Panginoon para sa atin. Wala po siyang kinalulugdan na pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw maliban lang sa ang pamamaraan sa Islam. Ang pamamaraan sa Islam. Kaya ang masasabi po natin na ang unang hakbang papunta sa totoong tagumpay, totoong kabutihan ng isang tao ay ang pagsuko sa sarili, sa kagustuhan ng Panginoon o ang pagsuko sa sarili sa pamamaraan ng Islam. Kapag nagawa ng isang tao ang tinatawag na pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon,
Siya yung taong na matatawag, siya ang taong na matatawag na nagbalik loob sa kanyang Panginoon. Kaya ang taong nakayanan niya o ipinahintulot sa kanya ng Panginoon na siya po ay magbalik loob sa kanya, siya ang taong matatawag na taong pinagpala at pinaghanda para sa kanya ang lahat ng maraming mahalagang bagay. Kabilang po sa mga pinaghanda sa kanya o kabilang sa mga mahalagang bagay na ito ay yung buburahin ng Panginoon ang lahat ng nagawa niyang pagkakasala. Kahit napuno niya ng pagkakasala ang mundo na ito, tao po tayo, di ka sa atin ang pagkakasala. Sino sa atin na hindi magkakasala? Pero kung naisabuhay po natin iyong tinatawag na pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon o di kaya ang tinatawag na pagbabalik loob sa Kanya, tamang pagbabalik loob sa Kanya, kabilang sa ipagkakaloob sa atin ay yung tayo po ay lahat ng nagawa natin pagkakasala, ito po ay Kanyang buburahin, tayo po ay pinatawad ng Panginoon sa lahat ng nagawa natin pagkakasala. Hindi lang sa ito ay buburahin, kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Kaya ang nararapat po sa atin, kung mayroon naman tayo natitirang habag sa ating mga sarili, ay wala po tayong tatahakin na daanan papunta sa pagsuko sa sarili at papunta sa pagbabalik loob sa Panginoon, maliban lang sa yung tinatawag na pagsasaksi. Maliban lang sa tinatawag na pagsasaksi. Ang nararapat po sa atin alamin o tiyakin ay ano po ang tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Dahil sa may pagsasaksi na ito ay hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya ang nararapat po sa atin alamin, tiyakin, unawaan, ano po ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Kanya. So napakadali lang ito. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Kanya, ito po ay napapaloob dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay ay ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay Kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso na si Jesus, si Isa ay Kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Hindi na sapat na naniwala ang ating mga puso tapos ito ay hindi natin bibigkasin maliban lang tayo ay hindi makakapagsalita. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Dahil sa kung naniwala man ang ating mga puso at binigkas ito ng ating mga bibig, pero ang mga ikinikilos ng bawat bahagi ng ating katawan ay salungat sa pinaniwalaan ng ating mga puso, salungat sa binigkas ng ating mga bibig, ito ay hindi matatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap. Kaya mayroon po tayo napapansin o mayroong nakakapagtanong na bakit may mga Muslim na ang kanilang mayroon sa kanilang gawain ay ganito, ibig sabihin ay masasama. Ito ay ang kasagutan sa mga ganitong katanungan, ito ay nangangahulugan na ang ganitong klaseng Muslim ay hanggang doon lang siya sa paniniwala ng kanyang puso at pagbibigas ng kanyang bibig, pero ang wala sa kanya, yung pagsasabuhay sa anumang pinaniwalaan ng kanyang puso at binigkas ng kanyang bibig. Kaya matatawag po natin, masasabi po natin, ay ang kanilang pagsasaksi ay hindi katanggap-tanggap. So sila po ay hindi nararapat tularan sa kanilang pamamaraan. Ang nararapat tularan ay yung taong nabuo niya sa kanyang sarili ang tatlong bagay na ito. Naniwala ang kanyang puso,
binigkas ng kanyang bibig, at isinasabuhay po ito sa pamamagitan ng bawat bahagi ng kanyang katawan. Kaya ang nararapat, ang matatawag na tunay na Muslim, ay mapapansin po natin sa kanya, bawat kilos niya, bawat galaw niya, ito ay sumasang-ayon sa pinaniwalaan ng kanyang puso at binigkas ng kanyang bibig. Ibig sabihin, tinitiya o binabantayan niya ang kanyang dalawang mata. Ito ay hindi niya ginagamit sa mga bagay na kinasusuklaman o hindi kinalulugdan ng Panginoon. Binabantayan niya ang dalawang tainga sa mga bagay na ito ay hindi kinalulugdan ng kanyang Panginoon. Ganon din ang bawat bahagi ng katawan, kanyang pinapangalagaan, iniingatan na hindi makagalaw, para hindi makagalaw sa mga gawain na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Ito ang tinatawag na pagsasaksi, tamang pagsasaksi. Kapag naisabuhay po natin ito, ay naisabuhay natin yung unang hakbang sa pagsuko sa sarili, sa kagustuhan ng Panginoon. Naisabuhay po natin yung unang hakbang sa tinatawag na pagbabalik loob sa Panginoon. At nararapat po sa atin yung mga pinaganda ng Panginoon na napakaraming mahalagang bagay. Kabilang po doon yung tayo po ay pinatawad ng Panginoon, buburahin ng Panginoon ang lahat ng nagawa nating pagkakasala. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad, ang isang taong nagbabalik loob sa kanyang Panginoon ay katulad ng bagong sanggol o bagong isinilang. Alam po natin yung bagong isinilang na siya po ay hindi nakagawa ng kamalian, hindi nakagawa ng pagkakasala dahil sa siya ay sabihin natin na siya ay musmus pa. Ganon din ang taong nagbalik loob sa kanyang Panginoon. Kaya ang nararapat po sa atin, samantalahin po natin ito. Dahil po sa hindi natin hawak ang ating mga oras, maari hindi tayo aabot sa pangalawang araw, pangatlong araw, pangalawang buwan, pangalawang susunod na taon. So ang importante po ay naisagawa po natin yung nararapat pong ipagkaloob natin sa ating mga sarili na totoong kabutihan ng ating mga sarili, totoong tagumpay ng ating mga sarili. Kaya idalangin namin sa Panginoon, idalangin natin sa Panginoon na naway tanggalin niya sa atin anuman ang makakaharang sa ating mga puso upang hindi tanggapin ang katotohanan, dahil sa katotohanan, ang tinatawag na gabay, ang tagahawak lang dito ay ang Panginoon. Walang isa man sa mga kanyang mga linikha na hawak niya ang gabay na ito, kundi ang tagahawak sa gabay na ito ay ang Panginoon. Sino man ang gabayan ng Panginoon, siya ay magagabayan sa matuwid na landas, at sino man ang iligaw ng Panginoon, at sino man ang iligaw ng Panginoon, walang makakagabay sa Kanya. Kaya kung mayroon po tayong nararamdaman sa ating mga sarili na parang matatanggap po natin ang ginugusto ng Panginoon na pamamaraan ng ating buhay, samantalahin po natin ito hanggang wala pang makakaharang sa atin. Para po tayo makasigurado, ganito lang ang ating isa sa buhay, gagawin, sundin niyo po ako sa anumang bibigkasin ko, bigkasin natin muna ito sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate natin ito sa lingwaheng Tagalog para maunawaan po natin ano po ang ating binibigkas. So, ganito lang, itaas po natin ang kanang kamay, itaas natin ang kanang kamay, ang ating hintuturo, Kapag nakita po natin na ganito, ito ay nangangahulugan ng ating sinasamba ay ang nag-iisang Panginoon. Walang katambal at walang kaagaw. At ibig sabihin, dahil sa ang nararapat magiging Panginoon, ay siya yung Panginoon na walang katambal. Hindi pwede na magkaroon po tayo ng dalawang Panginoon o tatlong Panginoon, maraming Panginoon, dahil po sa tayo ay magkakagulo. Dahil po sa sila po ay magkakaiba ng kagustuhan.
Ang isa sa kanya, gusto niya sumikat ang araw, isa naman sa kanila ay ang gusto niya ay lumubog ang araw. Magkakagulo po tayo. Ang nararapat nagiging Panginoon ay walang katambal, nag-iisang Panginoon at walang kaagaw. Ito ang kahulugan. Kapag mayroon tayong nakikita na ganito, ito ang kahulugan. Okay? So, sa buhay po natin, yung unang hakbang, sundin niyo ako sa anuman bibigkasin ko. Lakasan niyo po, Asyhadu Ashhadu alla an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh Wa asyhadu wa ashhadu anna anna Isa Isa abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat na walang Diyos na karapat-dapat sambahin sambahin maliban kay Allah maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi at ako ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay kanyang sugo ay kaniyang sugo at alipin, at alipin, at ako ay sumasaksi at ako ay sumasaksi na si Jesus na si Jesus ay kanyang sugo ay kaniyang sugo at alipin. at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa inyo mga kapatid. Allahu Akbar. Kayo po ay Salamat. kayo po ang pinili ng Panginoon na pinagkalooban ng napakahalagang bagay na ito. Katulad ng ating paliwanag kanina, ang habag ay ang tagahawak lang dito ay ang Panginoon. Dahil naman sa maari, mayroong mga dahilan na napapansin ng Panginoon sa inyo, maari dahil sa kagandahan ng inyong pag-uugali o mga gawain yung mga mabubuti, iyon ang ginawa ng Panginoon dahilan upang ipagkaloob niya sa inyo ang napakahalagang bagay na ito. Dahil sa naisabuhay niyo ang unang hakbang sa tinatawag na pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon, pagbabalik loob sa Kanya, paniwalaan po natin, siguraduhin po natin, paniwalaan po natin na talagang binura at pinatawad sa atin ng Panginoon ang lahat ng nagawa nating pagkakasala. So ibig sabihin ay tayo ay minahal ng Panginoon dahil sa kung hindi niya po tayo mahal ay hindi na ipagkakaloob sa atin ito. Ilan sa mga propeta, asawa nila mismo hindi nagabayan. Ilan sa mga propeta, anak niya mismo hindi nagabayan. Ito ay nangangahulugan na ang gabay na ito ay ang tagahawak lang dito ay ang Panginoon. Dahil naman sa kayo ang nakita ng Panginoon na nararapat pagkalooban ng napakahalagang bagay na ito, kayo ang kanyang pinili. Kaya ang walang nararapat sa atin sa kanyang pinagkaloob na napakahalagang bagay, maliban lang sa tayo po ay magpapasalamat sa kanya sa pamamagitan ng panatili o pagpanatili sa ganitong paniniwala. Dahil sa ang kabilang sa mga kondisyon
sa tinatawag na pagsasaksi sa Kanya ay yung maisabuhay natin anuman ang ating pinagsaksihan hanggang sa dito po tayo maabutan ng kamatayan. Dahil sa isa ito sa ipinag-utos sa atin ng Panginoon sa Kanyang sinabi, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa dito ka maabutan ng kamatayan. Hindi na sapat na tayo po ay naniwala ngayon, tapos pagdating yung ibang araw o ibang buwan, ibang taon, mawala naman po tayo sa ganitong paniniwala. Ang nararapat po sa atin ay panatiliin po natin ang ating mga sarili sa ganitong paniniwala. So, alhamdulillah, wala po kaming nararapat sabihin sa inyo mga kapatid, maliban lang sa congrats sa inyo. Congrats sa inyo dahil sa kayo po ay Thank you, pinili Ustad. ng Panginoon sa dami ng kanyang mga linikha. Kayo ang ginawa niyang nararapat na pagkalooban niya, pinagkalooban niya, napakahalagang bagay na ito. Binura at kayo ay pinatawad ng Panginoon sa lahat ng nagawa niyong pagkakasala. Tao po tayo, likas sa atin ang pagkakasala. Sino po ang hindi magkakasala? Dahil naman sa naisabuhay po natin yung unang hakbang sa pagsuko sa sarili, sa kanyang kagustuhan, ito ay kasama sa kanyang ipinagkaloob sa inyo. So, congrats ulit sa inyo. Taga saan po kayo, brother? Bacolod po kami, Ustad. Malayo. Sa Bacolod. Opo. Okay, so ingatan po kayo ng Panginoon. So tatandaan po natin may pangalawang hakbang. Ang pangalawang hakbang ay yung tinatawag na pagsasaliksik ng kaalaman sa relihiyon ng Islam, dahil po sa ang relihiyon ng Islam napapaloob po dito ang ang dalawang bagay. Unang bagay ang mga pinag-utos, pangalawang bagay ang mga pinagbawal. At lahat ng dalawa na ito ay hindi natin maisasabuhay maliban lang sa kung tayo ay magkaroon ng sapat ng kaalaman. Kaya bigyan po natin ang ating mga sarili na wastong oras para po sa pagsasaliksik ng kaalaman. Kahit pa paano, mayroon po tayong natutunan kabilang sa mga alituntunin o mga kaalaman sa relihiyon ng Islam. Ito po ang pangalawang hakbang upang tayo ay manatili sa ating pinaniwalaan o manatili sa ating pananampalataya. Isabuhay po natin ito, yung tinatawag na pagsasaliksik ng kaalaman. So, idalangin namin sa Panginoon dahil po sa kanyang habag, kayo po ang kanyang pinili, ay panatiliin niya po tayo sa ating paniniwala sa kanya at tayo ay kanyang panatiliin sa pagsasabuhay sa kanyang kagustuhan hanggat sa dito po tayo maabutan ng kamatayan. So sasabihin natin, ulitin namin, congrats ulit sa inyo. Congrats ulit sa inyo. Salamat, Ustad. Maraming salamat po sa pag